Yes po, magandang hapon po. Si Kapobs Archie po ito dito sa Kalibo, Aklan. Yes po, Opo. naririnig din niyo po ako ng maayos po. Opo, opo. Okay, may mga ano lang po, kasi di ba po nawawala itong amo ninyo na babae? Opo. Opo, ano ba ang nangyari before po nagdesisyon itong si Mrs. na kayo po at ang kanyang mga anak ay ihatid dyan sa pier sa Katiklan po, pauwi ng Mindoro. Ang aming pong barko ay alas 2, mga 1:30. Pumasok na po kami sa barko. Siya na po ay bumalik na po, pumunta ulit doon sa loob. Mm-mm. Ay hindi ko na po, wala na po kami ugnayan noon nung kami po ay pumasok na sa barko dahil ako po ay ang aking cellphone ay wala man signal doon sa loob. Oo, opo. Ang paalam niya sa akin, oras at kami na ihatid doon sa loob doon sa pinapasok na kami sa loob ng barko, siya ay babalik ulit doon sa Kalibo. Sa Makato. Ng kanyang asawa. Aha. Tapos, Tapos nung kami dumating po dito ng Martes ng umaga, mga 6:30, wala na kaming kontak. Hindi siya na-kontak sa amin kung kami nakarating na dito o ano man. Wala na kaming makontak para sa kanya. pero wala ho siyang bilin sa inyo na kung ano, wala ho kayong napansin na kakaiba na plano ba, or bakit po nangyari na 'di ba magkasama ho kayo na dinala mula sa Mindoro pati yung mga anak, bakit pinauna ho kayong pauwiin kasama yung mga anak po na pwede man magsabay lang sila pauwi diyan sa Mindoro? Pinauwi na ho kami ng mga bata kasama ako dahil sila day babalik uli ng Romblon para mamili uli ng baboy doon. Ay ganun pala po. So pagkagaling dito matapos ang transaction na sana nila dito, diretso ulit sila sa Romblon. Opo, ganun po. Okay, oo. Kaya nung ano po, siya po ay naningil doon sa Kalibo bago kami umalis. Nasa magkano po ang pera noon na singil po? Hindi ko po alam wala man sinasabi sa akin kung magkano kanyang dalang pera. I see. May dalang pera. Ibig sabihin, nung naningil siya sa Kalibo, hindi naman kayo kasama nila, kundi... Hindi po. Iniwan po kami doon sa hotel para siya ay may sisingilin daw pera. Yun ang bilin ang sabi sa akin. May kukunin siya pera na bayad doon ng baboy. Yun ang sabi niya. Hindi ko man alam kung yung siya ay nakasingil o ano. Opo. Bali, ang trabaho mo lang na dinala kanila para may kasama pala yung mga bata sa hotel. Opo. Ganun po. Okay. May bata po siyang ditong 6 na taong gulang at saka yung isa na babae na grade 6. Yan ang binabantayan mo doon. Po ang binabantayan mo doon sa hotel. Doon po kami sa hotel. Opo, saglit lamang po, medyo nagka-problema. Ilang araw po kayo na nandoon sa hotel po? Yung ano lang po, yung dumating po kami sa Capiz pa po kami galing eh. Okay, saglit lang. Umpisahan mo natin, mula Mindoro, sino ang kasama ho kayo lahat papunta dito sa Aklan? Hindi po, kami lang po 3 ang kasama. Yung mga bata? Yung 2 bata lang at saka ako ang kasama. Yung 2 bata lang ho. Yung mag-asawa, nasaan ho sila? Saan ho sila nung time na yon na pinatawid kayo dito? Nandun po sila sa Kalibo. Doon po sila sa istaka ng baboy. Okay. Bakit pinapunta dito ang mga bata? Para magbakasyon. Nagbakasyon, okay. Anong date ulit po yon? Noong 2021 po yan. Yung pag-alis po ninyo, yung pagpunta po ninyo dito sa Aklan po. Pumunta ka po kami ng Aklan diyan 2021 din. 21 ng umaga.
20. Okay. Nako-confuse kayo eh. Ang Aklan kasi, di ba napunta pa kayo sa Capiz? Pumunta po kami ng Capiz, doon po kami nag-stay, mga 2 weeks. 2 Tinawag weeks. kami ni Judabel para dalhin sa Katiklan at nandun sila. At Okay. sa Kalibo. Oo, okay. Ang exact lugar na pinuntahan ninyo is yung Makato eh. Mula sa Capiz, 2 weeks kayo sa Capiz, so April ano yon? April 21 po kami umalis ng Capiz. Okay, April 21. Opo. Okay. Kinaon po kami doon ng aking among babae para daling kami doon sa Kalibo, doon sa inapag-istakan nila ng baboy. Okay, tapos dinala na kayo dito sa may Makato, Aklan, noong 21. Oh, 20 yon, 20. Kasi 21 po diretso ang biyahe namin mula Capiz hanggang Kalibo. Kasi batay ho sa CCTV, kayo ay napunta ng Makato, nagstay kayo sa hotel, 5 oras ba? April 20. 11. 21 po kami ng 21. 21 kayo ng madaling araw nakasakay dahil naiwan ho kayo ng barko. Naiwanan kami ng barko ng Kaya, alas 8, kaya Madaling araw kayo nakasakay. Okay, na-confuse kayo. 21 po yon. Yon yung sa Aklan na, yung sa Katiklan GT Port. Okay, dito muna tayo sa 20 ng gabi. Paano nagdesisyon na napakalayo itong Makato? Nag-tricycle lang daw kayo papunta ng Katiklan Port. Mga 1 oras yan kung regular na sasakyan ang gagamitin. Tricycle medyo malayo. Mahirap. Malayo. Siguro mga may 4 na oras yata yun. Okay. So, Tricycle lang. oo, malayo eh. Alas 4 daw kayo umalis. Anong oras kayo umalis ng hotel? Alas 4. Tapos nakarating kayo ng Katiklan? Mga alas 9 na dahil naplatan pa yung tricycle. Wow, okay. Kaya na hindi kayo nakasakay ng pang alas 8 na barko? Oo, ay ang sunod na doon ay pang alas 2. Nung time na yon, bago nagdesisyon po si Mrs. na magta-tricycle, anong nangyari po? May nangyari po ba na may diskusyon or may nag-away sila ng kanyang mister? Wala naman po silang pinag-awayan eh. Hindi man sila nag-aaway. Wala ho kayong napansin na may tampuhan or ano? Wala. Wala naman silang pinagtatampuhan ano. Yung gabi na yon, okay. Pero sino ang nagdesisyon ho na mag-tricycle lang sila? Yung babae. Bakit daw po? Yung amo kong babae po ang nag-contact doon sa tricycle. Na kami ihatid doon sa Katiklan. Pagdating namin doon sa pier ng Katiklan, formero kami na platan. Tapos yun, nagdiretso-diretso na. Pagdating namin ng Katiklan, iwanan kami ng alas 8 ng barko. Bumalik na yung driver ng tricycle. Binayaran na niya. Pagkabayad, umalis na. Umalis na dito sa sa may pier, pabalik na ng Makato. Oo. Bumalik na siya dahil alas 2 pang barko ang aming sasakyan. So, ang huling pag-uusap ninyo, ano po ang sinabi ni Jobilin, Jobilin? Jolibel. Jolibel, ano ni Ma'am Jolibel po? Ang sinasabi lang sa akin ang bata daw bantayan, ingatan, nun lang. Dahil Makatulog sa barko. wala hong ibang bilin na kung ano pa na walang Wala. wala ho kayong nararamdaman na may kakaiba na may plano siyang lumayo? Wala namang nababanggit siya lalayo. Wala. So talagang nakakagulat ito na bakit kaya na bigla siyang nawala. Yun nga ang aming pinagtataka Ang sabi niya sa akin pagbalik niya, sasakay siya ng van
papunta doon sa kanilang istaka ng baboy. Babalik uli sila doon at para magbibiyahe uli sila ng baboy. Sabi ng mister ay kaya ang dahilan na nagta-tricycle ito dahil nahihilo daw pag sumakay sa van. Yung bata, yung anak niyang babae, Yun- pag sumakay doon sa mga van ng mga aircon or bus ng mga aircon, nagsusuka, nahihilo. Kaya nag-arkila ng tricycle na lang. Opo, ganun po. I see. Okay. Pero siya, kahit magsakay man sa van or sa mga series bus, okay naman sa kanya. Okay naman sa kanya. Okay, apa. So yung matapos na kayo ay nakita pa namin doon sa pag-review ng CCTV, hinatid pa kayo doon sa loob mismo ng GT Port, doon po sa inuupuan ng mga pasahero po. Opo, nagtagal po kami doon sa loob ng terminal. Opo, lumabas siya doon na punta sa 7-Eleven alas 2:20 na ng alas 2:18 ng madaling araw. Yung time na yon nagme-message pa po ba kayo dalawa? Wala po kaming contact nun dahil wala nang signal doon sa barko. Doon po sa nung wala pa ho sa barko, nung nandoon pala sa loob ng terminal. Bago niya kayo iniwan sa terminal ay nakaakyat na kayo sa barko po, ganun ba? Nung 1:30 po kami pumasok doon sa barko. I see. Okay, tama. So kung 1:30 napasok na yun sa barko, lumabas na siya ng GT Port, alas 2:18 pumunta siya sa 7-Eleven, lumabas siya doon ng alas 2:22. Yun na ang huling footage na nakita natin. Wala na kayong anything na message na natanggap mula sa kanya? Wala na po wala na. Opo, pagdating nyo sa Mindoro, anong nakita mo na message niya dyan? Wala gid? Wala din. Wala siyang chat na, tita, nakauwi na kayo. Wala po. Wala siyang chat, wala siyang tawag. Yun ang huli naming pagkikita nung kami nandun para sa terminal ng doon sa loob. Yun ang huli naming magkakasama po kami. Yun bang pag-uusap nila po na mag-ina? Mayroon kasing pinakita po ang kanyang anak sa amin na message ng kanyang nanay April 17, 2026. Nasaan kayo nung April 17, 2026 po? Nandito po kami. Nasa po kami noon? Sa Capiz. 26 po. April Nasa 17. Capiz po, April 17. Opo, nasa Capiz po kami dahil yung dumating kami ng Capiz ay April 7. Okay. Kinount kami April 20. Tapos mayroon ho kayong tinuluyan doon na bahay po na negosyante rin ng baboy po? Meron po, yung si Boss. Okay, tapos anong nangyari doon po? Wala namang sila doon na siya po ay may kinukuha siya pira doon kay Boss Bingke, bayad sa baboy, may balance pa. Yun ang kanyang kinukuha doon. Okay, tapos kaya hinintay ho ninyo na magbayad ng amo nyo? Opo, inahintay namin na magbayad. Okay. Tapos nung nakapagbayad na ho, ay nag-uwi na po kami. Nag-uwi na? Kami. Okay. Oo. Nung April 17, may message si Mrs. sa kanyang anak na babae na kung anuman ang parang may habilin siya dito sa sa kanyang mga anak. Nabasa ho ninyo yon? Nasabi ho ba ng kanyang anak sa inyo? Oo, pinakita niya sa akin. Ayun. Ano? Sabihin siya na huwag pababayaan yung kapatid. Okay. Dito lang sila kay lula niya. Dito sila mag-i-stay ngayon kay lula niya para hindi daw sila pababayaan dito kay lula niya. Yun ang nakalagay doon. Okay. May isa pa doon na message na wag ibibigay saglit lamang ha na. Okay, tapos may message po doon na nakita ho ninyo yung message niya na bakit kaya nakapagsabi siya na wag ibibigay kay papa niya yung sinong anak po yon ang wag ibibigay doon sa kay papa niya. Ito pong anak ni siguro ni Rickson, yung anak ni Rickson ditong isa. Oh. Anak si Rickson sa doon kay Julibel.
Bali, ang anak ni Rickson ay isa lang ang tunay niyang anak dyan sa misis niya na Opo. ito na nawawala. Ito pong 6 na taong gulang. Okay. Oo. Pero i-confirm natin mula sa inyo, nabasa rin ho ninyo yung message na yon na pinakita rin ng Hindi. anak. Hindi ko po nabasa yun eh. Ay, okay. Pero yung kanina, yung nasabi mo na huwag pabayaan, doon lang kayo kay lola mo, ganon. Nakita mo yon. Opo, ganun lang po. Parang doon sa mensahe, parang may plano na siya na ihahatid ho sa Mindoro ang mga bata, no? Tapos yun lang ang ano pang mga habilin niya po. Ang habili niya, sabi niya sa akin, yan tita, doon muna ang mga bata sa akin na mama at doon sila at hindi yung pababayaan doon. Tapos pag magbakasyon muna kayo kahit 1 week at kami pupunta rin dito sa Mindoro. Yun ang babalik daw sila dito sa Mindoro, silang mag-asawa, uuwi. Okay, so parang ano lang naman, parang wala namang unusual talaga doon sa mga messages na yon. Opo. Ang balak nilang nung babae, pagkatapos nila magbiyahe ng isa pang biyahe, uuwi sila dito sa Mindoro para magpahinga. Yun ang sabi sa akin. Pero nakita mo ba yung mensahe na sinasabi, kasi nasabi ko ito dahil pinakita nila sa akin yung mga mensahe at maging sa mga pulis na ganyan nga, huwag pabayaan yung bata at mahalin mo yung kapatid mo, ganyan yung mga mensahe sa sa kanyang anak eh. Opo. Oo, parang may mga habilin na tandaan ninyo, mahal na mahal kayo ng mama ninyo. Nakita rin ho ninyo yon yung ganong message? Opo, nakita ko po. Okay, tapos meron parang may pagsisisi ang babae na bakit sumama pa sila dito sa sa Aklan? Sinong babae po? Merong pagsisisi? Wala naman po eh. Wala naman, wala kayong na Okay. So maliban po diyan, wala hong mga ibang sinabi na sa inyo si Mrs. po. Wala pong sinasabi sa akin po. Okay. Talagang hindi natin matukoy kung saan tayo ngayon ng pupokus dito sa investigation kung siya ba talaga ay nawawala o naglayas. May share post po daw sa anak na lalaki, yung ina niya, yung mama niya. April 17 pa daw po, may share post. Anong sinabi po? Anong sabi daw? Ito. Anak, kapag ako'y pumanaw na hindi ko maaamoy kung gaano kabago ang buhok mo. Yun na po. Tapos may share post na ganyan, tapos may mga message sa kanyang anak. Yun ang Anong date niyan? kung April 17 yan, po. ay bata yan doon, pareho yan doon sa nakita natin na mensahe doon sa anak na babae. Ayun, yun din po ang share doon sa April 17. Nandito po yung panganay. Yung babae po, alwa yun.
Pangalawa yon yung nandito. Ibig sabihin nandyan pa yung isang Opo. anak nila. Nandito po kasama ko. Opo, may mensahe rin ba sa kanya yung mama niya po? May mensahe daw sa iyo ngayon? Anong nakaraan? April 17. Nakaraan, mayroong mensahe sa iyo? Yung nasa ako, nasa terminal na ng bangko. Ano sabi? May mensahe yan? Okay. May text na yan sa iyo dahil ikaw ay galing Romblon, inaano ko lang, nasubaybayan lang niya. Ito galing Romblon. Opo. Isinakay ito pong lalaking ito, kasama nila sa Romblon. At Mm-hmm. pinuwi na rin niya. Kami ang last na pinauwi. Hindi po Okay. kami magkakasama nito eh. Yung Kami po ay nasa Capo. Tapos yung itong panganay, kasama nila sa paghahanap ng baboy. Itong panganay. Ilang sa taon po Romblon. yan siya? Mag-14 po ito sa August. Busy po ako. Tracy, oo. Walang bilin si mama mo nung nasa Romblon kayo? May mga problema ba sila ni papa nyo? Wala ho eh. Wala ho. Saan naman ho sila? Ayos naman ho sila. Gaano ka-close kay mama mo? Madalas ba kayo nag-uusap? Hindi ho, minsanan lang ho. Mm-mm. Dahil ho, lagi naman nasa biyahe si mama yung nandito po kami. Dahil naghahanap ng mga baboy. Siya talaga ang humahawak ng pera niyang papa mo po. Siya talaga ang tagawag ng pera. Okay, tapos siya rin ang nagabayad. Pero may narinig ba ikaw, Totoy, na na mayroon silang may nautangan sila? Wala ho eh, ang may utang at saka lang yung Yung mga pinagdalan ho ng baboy. okay, oo na hindi iyon ang hinihintay nila na magbayad. Okay, oo. Siyempre, kayo mga bata, hindi naman siguro pinapakita nila kung nag-aaway ba sila. Nag-aaway ba to sila? Hindi. Nag-aaway ho pag sa trabaho ho. Tungkol sa mga transaksyon. Oo. Hindi naman sinasaktan si mama mo. Hindi ho. Hindi naman. Okay. Ngayon, para kung saan man si mama mo, baka marinig itong interview, ano ang gusto ninyong sabihin kay mama ninyo? Baka sana nakikinig siya, nanonood siya. Nakikinig kayo. Sana ho ayos lang kayo at malakas pa ho kayo. Sana ho makita na rin kayo. Yun lang ho. Pero doong araw na yon wala mang di ba si mama mo dati pag nagtampo kay papa mo, umuwi lang ng Mindoro, di ba? Sabi nila dito. Pero never na hindi niya kayo ititext. Ititext talaga kayo kung walang nangyaring masama sa kanya or kung siya ay ano po? Wala akong text. Wala talagang text. Pag nag-aaway ako sa tita ko nag-text si mama. Oo. So ngayon lang na itong pagkawala niya talagang misteryoso kung ano ba talaga ang dahilan. At ayan, may mga habilin doon sa sunod na kapatid mo. Nasabi niya rin ba na ipabasa sa iyo ng kapatid yung mga mensahe? Walang pinapabasa sa akin si Nini ha. Ay, oo. Baka dito kasi bumalik sila eh. Dito kahapon si lola mo eh. Nako. Parang ang hirap ng sitwasyon na ito. Sige, Otoy. Thank you sa oras na ito. Thank you. Okay. Hello, ma'am. Sige, balikan natin yung... Oo. So, wala man tayong makuhang mga iba pang mga impormasyon dahil yun lang naman, no? Pero nakakagulat lang na April 17, mayroon siyang mga habilin na ganyan sa isang anak niya. Opo nga eh.
Naghabilin po siya sa akin nung kami po ay nasa loob pa ng pinakain kami sa inasal. Mm. Bago kami pinapasok sa yun po, nagbibilin siya sa akin na, tita, si John Rick, huwag mong pababayaan. Ganun po. Yun ang mga yun ang mga sinasabi na wag pababayaan. Si John Rick na ito ay saan siya? Yung yan nasa Mindoro? Yung pong anak ni Rexon. Yung maliit. Okay. Yung maliit po ng 6 na taon. Oo. Baka ang ibig sabihin niya, wag pabayaan sa barko. Sa barko. Doon sa barko po, baka super likot nito eh. Mm. Kalikutan. Ay baka mamaya daw ay makatulog o baka makapunta doon sa baybay doon sa labas. Kaya nyo. Yun ang medyo mahirap na i-trace siya kasi kung may nangyari sa kanya dito along the way pag uwi niya, malalaman natin. Wala namang pabalita na may nakita ditong babae na kung saan halos may CCTV man dito sa mga daanan na mula doon sa lugar na iyon. Nakitaan mo naman, nagbiyahe ka mula Makato hanggang papuntang Katiklan. Napaka ganda ng mga daan dyan. Halos may mga ilaw naman. Tsaka maliit lang probinsya na ito. Yung mga highway na yan, halos may mga tao. So kung may gumawa sa kanya ng katarantaduhan, makikita. Opo nga ilang araw na ngayon, 5 days. Opo, 5 days na. 5 days na mula nung kami dumating dito. Naniniwala ho ba kayo na mayroon siyang milyones na dala na nung time na yon na pumunta dyan sa may Katiklan? Basta ang alam ko, siya ay may dalang pira. Hindi ko lang alam kung ilan. Pero yung kanyang butsaka ay may lamang pira. Hindi ko lang alam kung ilang bandel-bandel yon. Oo. Kung ilang bandel. Dahil hindi ko naman nakikita. Opo. Hindi ko naman nakikita kung ang laman ng wallet niya, yung butsaka niya, yung belt bag. Opo. Doon. Hindi ko po alam kung ilang. Kasi sa hotel naman kayo magkalayo yung stockyard na doon nangyayari ang mga transaksyon. Pero batay doon sa ibang mga matanda na nakasama doon sa stockyard, nakita daw nila 100,000 man lang halos ang binilang doon. Yung iba, sinasabi naman nila na kung si Rexon ang pagbabasihan sa pagpablatter niya sa pulis, nasa 700,000 pesos ang dalang pera. Plus yun ang natatandaan niya, plus may iba pa raw na pera na kung tutuusin, sobra pa sa 800,000 pesos kung si Rexon yung mister ang pagbabasihan ng kwento po. Ay, awan po. Hindi ko po alam kung magkano ang dala ng pera. Basta may ang ko doon, may dala siyang pera. Hindi ko lang alam kung magkano, kung ilang bandil yon. Pinapakita niya ba sa yung pera doon yung tricycle driver na naghatid, nakita daw na marami daw siyang perang dala? Yung pagbayad. Hindi naman nakita ng tricycle driver dahil bumunot siya ng 2,000, binigay niya doon sa driver. Oo. Tapos sabi ng driver, naplatan kasi kami doon sa malayo pa bago dumating kami ng Katiklan, naplatan. Nagpalit siya ng gulong ng interior. Ay ang gastos niya doon sa interior, 300. Ngayon, pinakakaltas nung driver ng tricycle kay Kambal yung 300 doon sa 2,000. Ay sabi nung babae, wag na, kanya na. So yun. Okay, sige po. Kayo ay bali tiyahin din ni ng babae po? Hindi po, matagal na po akong kasama nila dito sa bahay. Sa bahay po. Ay sige po. Sige, maraming salamat po sa oras na ito na ibinigay sa amin po, ma'am, ha? Opo. Maraming salamat po at magandang tanghali sa inyong lahat diyan po. Opo, sige po. Sige.